Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 3. Gumuho ang buong mundo ko nang makita ko ang babaeng nakahiga sa kama. Nakatakip ang mga mata niya at nakatali ang mga kamay pero nakikilala ko siya. Siya yung babaeng nakita ko 2 weeks ago sa harap ng hospital. Ramdam ko na natakot siya. Napatingin ako sa mapupulang labi niya at bumagsak ang mga mata ko sa katawan niya. Ang kanyang dibdib, slim na bewang at mahahabang binti. Naramdaman kong pinipigilan ng katawan ko, nang ibabaw ang pagnanasa ko sa kanya. Napatingin ako sa leeg at collarbones niya, sobrang kaakit-akit. Hindi na ako makapaghintay kaya hinubad ko ang damit ko at umakyat sa kama at pumatong ako sa katawan niya. She was scared as fuck. Dahan-dahan kong tinanggal ang pantulog niya at tumingin sa kanya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa kanya. Diyosa ba siya? Fucking gorgeous, at sinimulan kong gawin ang dapat kong gawin sa kanya. Naging malumanay ako dahil alam kong first time niya ito at masasaktan siya. Habang sinisimulan kong igalaw ang telang na nakatakip sa kanyang mga mata. Umiiyak siya at napakagat labi. Nakita kong dumudugo na ang labi niya and that was a fucking attractive to look. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at hinalikan ko siya. First time kong humulik ng babae. I kissed her and she also responded to it, while pulling me closer to her fuck. Her body and her touch felt so fucking amazing. Nawala ang bawat katinuan ko dahil sa paghawak niya at naging magaspang at baliw ako sa kanya. 5 beses ko siyang ginawa at tulog na siya. Nang matapos ako, bumaba ako sa katawan niya at umupo sa kama. Mahinahon ang paghinga niya at alam kong mahimbing ang tulog niya. Dahan-dahan kong tinanggal ang takip sa mata niya at pinagmasdan ang kagandahan niya. Fuck, she's so fucking gorgeous. No wonder why Lola said she found a pretty woman. Nilakbay ko ang aking hinlalaki sa mukha niya at sobrang makinis. Madami na akong nakitang magagandang babae pero lampas pa doon ang babaeng ito. Siya ay napakarilag, dalisay at inosente. Hinalikan ko siya sa noo at bumangon mula sa kama. Pagkatapos ay nakita ko ang malaking patak ng dugo sa kama. Ang kanyang pagkabirhen. Ako ang kumuha at ang kanyang unang lalaki. Medyo na proud ako dahil first time ko siyang kinuha at ako ang magiging lalaki niya forever. Ikaw ay sa akin, sabi ko habang nakangiti. Hindi niya ako naririnig pero malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Pumunta na ako sa washroom at naligo. Pagkatapos ay nagpalit ako ng damit at pumunta sa kama. Tinakpan ko siya ng kumot at hinalikan siya sa noo bago umalis. Hintayin mo ako mamayang gabi, bulong ko sa tenga niya at lumabas ng kwarto. Young master, okay na ba ang lahat? Si Tita Jade na agad ang sumundo sa akin pagkalabas ko ng kwarto. Ano ba naman, bakit siya gising? Bakit gising ka ng ganitong oras? Nagalit ako. Nanatili ba itong babaeng ito at nakinig? Hinihiling sa akin ng matandang madam na manatiling gising hanggang matapos ang young master. Biglang napalitan ako ng galit nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ano ba naman hanggang sa matapos ako? Anong klaseng kalokohan ito? Bakit may kakaiba akong nararamdaman kay Lola? Aalis na ako. Lumabas na ako ng bahay. Hindi ako sigurado sa sarili ko kung manatili pa ako doon at gagawin ko ulit sa kanya. Umuwi ako at alas 4 na ng umaga. Pagpasok ko sa bahay ay nakita kong gising na si Lola at nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Lola, bakit gising ka pa? Tinanong ko siya dahil hindi siya nagpupuyat o hindi nagigising ng ganito kaaga. Oh. You're back. I was waiting for you, Sebastian. Tinabi niya ang dyaryo at tumingala sa akin. So, tapos na diba? Tanong niya sa akin habang tumango ako. Bumuntong hininga siya at tinapik ang susunod na upuan sa sofa. Pumunta ako at umupo sa tabi niya. Hindi mo na kailangan pang pumunta doon. Ano? Bakit? Naisip ba niya na ang isang lalaki at isang babae ay maaaring lumikha ng isang sanggol sa isang araw? Bakit? Tanong ko habang bumuntong hininga siya.
Ngayon ay mabubuntis siya. I checked her health details, and she had a 100% chance to get pregnant, so you don't have to go again. If hindi siya nabuntis, you go and do it after 2 months. Ano, Lola? Sinuri niya rin ba yung mga bagay na yun? Pero gusto ko to see her again. I'll go tonight, sabi ko dahil gusto ko siyang makita. No. You're not going tonight, and without my permission hindi ka na makakatakas ulit sa bahay na yon. What the fuck? Why? Manganganak na siya sa anak ko. Bakit hindi ako makakapunta? Bakit, Lola? Isisilang niya ang baby ko. Buti naman kung makikita ko siya, gusto ko talaga siyang makasama hanggang sa maipanganak niya ang bata. Baliw ka ba? Alam mo ba kung anong klaseng babae siya at bakit niya ibinenta ang katawan niya? Kumirot ang puso ko nang maalala ko ang napakarilag niyang mukha. Actually, bakit niya ibinenta ang katawan niya sa hindi kilalang lalaki? Teka, nakita ko siya sa entrance ng ospital, ano ang nangyari sa kanya? Biglang bumalot sa puso ko ang kalungkutan. Nasa ospital ang boyfriend niya at kailangan niya ng pera para sa operasyon nito. Mahal na mahal niya ito at nagpa siya na ibenta ang katawan niya, pero hindi mo ba naisip, na tusong babae siya na nanloko sa boyfriend niya? Ginagawa niya ito para sa lalaki niya pero nagbebenta ng katawan, hindi maganda ang katawan niya sa ibang lalaki. Kaya wag kang madikit sa kanya. Baka maging prostitute siya agad. Nadurog ang puso ko nang marinig ko ang sinabi ni Lola. May boyfriend ba talaga siya na mahal niya? Ibinenta niya ang kanyang katawan dahil sa kanya. Bakit sobrang sakit ng puso ko? Akala ko kaya ko siyang maging akin at mahalin, pero may mahal na pala siya. Yes, she's cheating on him, pero hindi ba para sa kanya ang lahat? Anong klaseng pagmamahal ang mayroon siya para sa kanya? Bakit ang sakit ng puso ko? Hindi ko pa naramdaman ang ganito, pero bakit ngayon? At bakit para sa kanya? Okay ka lang, Sebastian? Bumalik ako sa katinoan ko dahil sa boses ni Lola. Yes, Lola, di na ako babalik doon. Sumikip ang puso ko at pinagtaksilan ko ang nararamdaman ko. Gusto ko talaga siyang puntahan, pero tama si Lola, hindi ako ma-attach sa babaeng ganyan. Hindi man lang iniisip ni Sebastian na pumunta doon at makipagkita sa kanya kahit na nabuntis siya. Siguradong liligawan niya siya at susubukan niyang maging binibini ng pamilyang ito. Akitin mo ako. Maging binibini. But her face was so fucking innocent, and I can't even think na makakapanakit siya ng lalaki. Pero tama si Lola. Dapat makinig ako sa kanya. Sige po, Lola. I'm going to my room. Tumayo na ako sa sofa at umalis. Hindi ko magawang kalimutan ang mga larawan niya. She's just so fucking gorgeous. Ang paraan ng pagyakap niya sa akin at ang pag-asa niya sa sarili ko. Hindi ko siya maalis sa isip ko. Ano ang ginawa niya sa akin? Hindi ako ito. Hindi naman ako ganito dati. Pumunta ako sa kwarto ko at umupo sa kama. Shit. May boyfriend na siya, pero kung mahal na mahal niya, bakit virgin pa siya? At natakot din siya, hindi nga siya marunong humalik ng maayos. Nakahanap ba si Lola ng maling impormasyon? Hindi siya maaaring magkamali. Kalimutan mo na lang yung babaeng yon. Nagpahinga ako ng ilang oras at naghanda para pumunta sa opisina ko. Lumabas ako para mag-almusal at nandoon na lahat, pero wala ang daddy ko. Taon-taon ay may isang araw siyang iniiwasan niya ang lahat ng tao sa bahay na ito. Kaya oo, ngayon ang sinasabi. Sa araw na iyon palagi siyang lumalabas sa gabi at hindi na bumabalik hanggang madaling araw. Gusto kong malaman ang dahilan, pero natatakot ako na baka masaktan siya. Bumuntong hininga ako at umupo para mag-almusal. Walang nagsalita at katulad ng dati. Gusto ko sanang itanong kay Lola ang tungkol dito, pero sa hindi malamang dahilan ay gusto ko itong malaman mula sa daddy ko. Pagkatapos ng almusal ay dahan-dahan akong naglakad patungo sa kwarto ng daddy ko. Gusto ko siyang makita. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto niya at tumingin sa loob, at nakita ko si Dad na nakaupo sa harap ng bintana habang may tinitingnan sa mga kamay niya. Naglakad ako papunta sa kanya at pumwesto sa likod niya. Alam kong naramdaman niyang pumasok ako sa kwarto, pero wala siyang pakialam, nakatitig lang siya sa naka-frame na picture sa kanyang mga kamay. Tiningnan ko yung picture at may kakaibang emotion sa akin nang makita ko ang babae sa picture. Mahaba ang binti niya at may dark brown at itim na pinaghalong kulay ang buhok niya at may asul na mata. Parang sa akin lang. She was smiling brightly. She's definitely smiling at the person who took the picture. Nakasuot siya ng mahabang puting sutana at may suot siyang sunflower sa kamay at may suot pa siyang sunflower sa likod ng kaliwang tenga. Narinig ko na ayon sa kultura ng Hawaiian, kung ang isang babae ay nagsusuot ng bulaklak sa likod ng kanyang kaliwang tenga, ibig sabihin ay may asawa na siya o may karelasyon. Napangiti ako nang hindi ko alam. So gorgeous,
Totally similar to her pero magkaiba ang mata at buhok. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking ama na nakatitig pa rin sa kanya habang ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanya. Teka, siguro siya yung kumuha ng picture na yon. Sino siya? Ang aking ina. Bumilis ang pintig ng puso ko. Siya ba talaga ang mommy ko o ang mahal ng daddy ko? Tama ang iniisip mo Sebastian, mommy mo siya. Daddy, nababasa niya kaya ang iniisip ko. Paano niya nalaman? Mommy ko siya. So gorgeous. Pero nasaan siya? Ang ganda niya. Umiti ako at umupo sa tabi ni daddy. Napatingin ako sa kanya at nakita kong namumula ang mga mata niya. Umiyak ba siya? Pero napangiti siya nang marinig ang sinabi ko. Yes, she's the most beautiful woman. Sabi niya habang tinatago ang lungkot. Nasaan siya dad? Tanong ko habang nakatingin siya sa akin. Nakaramdam ako ng lungkot at the same time takot. Sa hindi malamang dahilan ay ayaw kong marinig ang sagot sa tanong ko. Dahil hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Gone. Simpleng sabi niya at pumikit, wala na. Saan? Namula ang mata ko. Patay na siya. Hindi ba siya, daddy? Nagsalita ako pero pinutol niya ako ng mga salita. Go now. You'll be late. Tumango ako sa kanya at tumayo na para umalis pero nagsalita ulit siya. Don't be like me Sebastian. Maghihirap ka. Ano? Bakit? Huminto ako at tumingin sa kanya dahil gusto ko ng paliwanag. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko ulit dahil hindi ko gets yung sinabi niya. Malalaman mo, at tumayo siya at pumasok sa banyo. Nagstay ako ng ilang minuto doon at umalis na. Pumunta ako sa office at nakita kong nandun na si Kent habang naglalaro sa phone niya. Anong ginagawa mo sa office ko? Sigaw ko sa kanya habang hinihingal siya at tumayo. Fuck, you scared me. Hindi ko siya pinansin at hinubad ko ang coat ko at itinapon sa mukha niya habang papunta ako at umupo sa upuan ko. What the fuck Sebastian? Sigaw niya at inihagis ang coat ko sa sofa. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya dahil gusto kong malaman kung ano ang gusto niya this time. I heard that you're going to have a baby with a surrogate. Seryoso niyang sabi at lumapit sa akin. Oo, sagot ko sa kanya. Bakit ka pumayag? Alam kong nag-aalala siya sa akin. I have no choice and it was all arranged by Lola. Bumuntong hininga ako at tumingin sa kanya. Alam mo ba ang tungkol sa babaeng iyon? Tanong niya sa akin at muling sumakit ang puso ko. Shit. Paano niya ako naapektuhan ng ganito? 2 beses ko lang siya nakita. Si Lola ang nagsabi sa akin ng ilang impormasyon tungkol sa kanya, sabi ko sa kanya habang umiiling siya. Sebastian, bakit ba palagi kang nakikinig kay Lola? Lola ko rin siya pero alam mo naman na hindi ko siya gaanong gusto. Alam kong hindi gaanong gusto ni Kent si Lola dahil may alam siya pero hindi niya nabanggit sa akin. Hindi ko alam, simpleng sabi ko at nagsimulang maghanda para sa meeting. Trust me you will miss so many valuable things because of her. Napatingin ako kay Kent at nakita ko ang seryoso ng mukha niya. Binabalaan niya ako. Gusto ko sanang magsalita pero tumalikod na siya at umalis. Ano ang ibig niyang sabihin? Napakaraming mahahalagang bagay. Kalimutan mo na lang yung sinabi ng lokong yun. Lumipas ang oras at 2 buwan na. Gusto ko siyang makita pero hindi ako pinayagan ni Lola tuwing humihingi ako ng permiso. Wala akong ideya pero hindi niya ako hinayaang makita siya. Minsan na curious ako sa ugali ni Lola. I asked Lola to pay full amount of money after the day I slept with her at pumayag naman si Lola para doon. Naging selfish ako at ayokong makita siyang kasama ang boyfriend niya pero wala akong pusong gawin yon. Nagkaroon siya ng cancer at alam ko kung paano sila naghihirap, kaya napagdesisyonan kong isuko na siya at hayaan siyang mamuhay ng masaya sa piling ng boyfriend niya, dahil mahal na mahal niya ito at ipinagbili pa ang katawan niya sa lalaking hindi niya kilala. Pero laging may kakaiba sa feeling ko tungkol sa boyfriend niya at sa cancer niya. Kaya nagpa siya akong pumunta sa ospital ngunit hindi ko siya mahanap. Nagtanong pa ako sa mga doktor. Nagsinungaling ba siya? Sa pag-iisip na iyon ay naglakad ako sa lugar ng mga pasyente ng cancer sa ospital at hinanap siya muli. Habang hinahanap ko ang kanyang kasintahan, nakakita ako ng isang maliit na batang lalaki at mayroon siyang lahat ng katangiang tulad niya. Kulay abong mata at matingkad na kayumanggi ang buhok. Ang cute niya talaga at naramdaman kong mahal ko siya. Pinagmamasdan ko siya habang nakikipaglaro siya sa mga kaibigan niya na nakangiti pero nalungkot ako dahil cancer patient din siya. Bigla siyang tumigil sa paglalaro at tumingin sa akin. Damn, those eyes, very fucking similar to her. Sa hindi malamang dahilan ay naramdaman kong kumirot ang puso ko para sa batang ito.
Tumingin siya sa akin at binigyan ako ng napakatamis ng ngiti. Natunaw ang puso ko nang makita ko ang ngiti niya. Umiti din ako sa kanya. Never akong ngumiti sa taong hindi ko kilala pero hindi ko sinasadya na pangiti ako sa kanya. Gusto ko siyang kausapin kaya dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya habang kumukuha siya ng bola at lumapit sa akin pero tumunog ang phone ko at sinagot ko ang call. She's pregnant. Umuwi ka na, boses ng lola ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko at nakaramdam ako ng saya sa loob ko. Magiging daddy na ako. Pupunta ako para makita ka ulit, malakas na wika ko. Huminto ang batang lalaki at ngumiti sa akin at tumango. Hihintayin kita sir, pero bakit ang saya-saya mo? Ngumiti ako sa kanya at nagsalita ulit. Magiging ama na ako. Nakita ko ang ngiti sa kanyang mukha at napakaganda nito. Congratulations sir. Wika niya habang winawagayway ang kamay niya. Umiti ako at tumango dahil siya ang unang bumati sa akin. Anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Janos, ngumiti ako sa kanya at tumango. Hintayin mo ako Janos, sabi ko sabay talikod para umalis. I will, narinig kong sabi niya at the same time nakaramdam ako ng lungkot. Tumingon ako sa likod at nakita kong nakatingin pa rin siya sa direksyon ko habang nakangiti. Kinaway ko ang kamay ko at ngumiti nang tumalikod siya at nagsimulang makipaglaro ulit sa mga kaibigan niya. Ang cute na bata. Umuwi ako at nakita kong nandoon na silang lahat. Naglakad ako at umupo sa tabi ni Lola. Bakit ka pumunta sa ospital, Sebastian? Narinig ko ang galit na boses ni Lola habang nagsasalita, nabigla ako. Paano niya nalaman? Pumunta ako. Gusto kong sabihin pero nabigla ako sa galit na boses niya. Alam ko kung bakit ka pumunta doon. Bakit hindi mo pinakinggan ang mga salita ko? Bakit mo hinahanap ang boyfriend ng babaeng yun? What the hell? Bakit siya nagagalit? You don't have to worry about anything. I told you before. I have paid all her money and she will take care of her man. Just listen to my words and don't go against it. Iba siya ngayon. Bakit ganon? Hindi kailanman nagsalita ng ganito si Lola. Napatingin ako sa mukha niya at nakita ko ang galit na ekspresyon at pagkamuhi. What the fuck? Alright, just forget it now. Alam mo namang 2 months na siyang buntis. Bumuntong hininga si Lola at nagsalita sa mahinang boses pero hindi ko alam kung bakit may naramdaman akong hindi tama. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ko ulit dahil gusto kong malaman ang sagot niya. Tumingin siya sa akin ng ilang sandali at umiling. Listen to me Sebastian. Hindi ko ba naipaliwanag kung anong klaseng babae siya? Oo, nagpaliwanag siya. Tumango ako sa kanya at nagpa siya na makinig sa kanya. You're going to be a father. Congratulations my baby boy. With that she smiled and hugged me pero hindi ako nakaramdam ng saya gaya ng naramdaman ko noon nung sinabi sa akin yun ng batang yun. Umiling ako at binitawan ang isiping iyon habang niyayakap ko pabalik si Lola. Lumipas ang 2 buwan at ang aking sanggol ay lumalaki sa loob niya. Gusto ko siyang makita at maramdaman ang aking anak sa loob niya. Gusto kong pakinggan ang mga boses na ginagawa niya sa loob ng tiyan ng mommy niya. I wanted to feel him while he's moving pero hindi ako pinayagan ni Lola and I had countless works in the office. Kinailangan kong humarap sa 5 kumpanya ng sabay-sabay at wala man lang oras para matulog. Hindi ko magawang puntahan ang batang iyon. Shit. Fuck, gumagana ito. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aking ama. Hello daddy, mabilis akong nagsalita. Sebastian, we have to go to Korea for 4 months. Emergency kasi, may nangyari. What for fucking 4 months? Ano ba naman? Dad, hindi ba tayo pwedeng magpadala? Kasi parang hindi ako makakapunta, sabi ko at sumasakit ang ulo ko dahil sa mga bastos na ito. No. You have to go. Dapat pumunta ka na talaga doon at maghanda. We are going tonight. Fuck. Ang mga nakakainis na fuckers ay hindi man lang magawa ng tama. Hindi ba't ipinadala namin ang isa sa aming pinakamahusay na mga koponan doon? Ibinaba ko na ang tawag at lumabas ng opisina habang pinakiusapan ko si Kent na asikasuhin ang lahat habang wala ako. 5 buwan akong nawala. Hindi mapakali ang puso ko dahil sa susunod na linggo ay isisilang na ang baby ko at dapat nandoon ako. At higit sa lahat gusto kong makita si Janos. Hinintay ko siyang hintayin ako. Shit. Nakaupo ako sa aking kama ngunit sa hindi malamang dahilan ay natakot ako. Dapat bumalik ako bago ako magsisi. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sinimulan kong hilahin ang buhok ko. Ano ito? Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit ka ba nagagalit? Narinig ko ang boses ni Daddy pagpasok niya sa kwarto ko. I don't know Dad. I'm scared, tapat ko.
Natatakot talaga ako sa isang bagay na hindi ko alam. Natakot din ako that time. Don't worry, everything will be fine, tinapik niya ang balikat ko at bumuntong hininga. It was not about the baby, Dad. It was for someone that I saw for one day. Sinubsob ko ang mukha ko sa mga palad ko at nagsalita. Sino? Napatingin ako kay Dad at medyo na-curious siya. Isang batang lalaki, si Janus, sabi ko, at nakita ko ang gulat na mukha ni Dad. Oo nga, dapat magulat siya kasi wala naman akong pakialam sa iba dati. Hindi naman gaanong nagtanong si Dad tungkol sa kanya, tumango lang siya at ngumiti. Then I heard Dad's phone ringing. He answered the phone at nakinig at tumingin sa akin. Your Lola is on the call. With that he gave me the phone. Manganganak na siya, nasa ospital na. Lalong lumakas ang pintig ng puso ko at napatingin ako kay Dad. He gave me a smile and nodded. Okay lang ba siya? Kamusta na siya? Tinanong ko siya dahil gusto kong malaman dahil mommy siya ng baby ko. Wala kang pakialam sa kanya, Sebastian. Ilang minuto na lang ay manganganak na siya sa anak mo. Walang puso ba ang lola ko? Bakit siya nagkakaganito? Hindi ko maintindihan. I'm coming, sabi ko sabay baba ng tawag dahil nakaramdam ako ng galit sa kanya. Dad, gusto kong pumunta. Sasama ka ba? Tanong ko sa kanya dahil may kailangan pa akong tapusin. No. You go. I'll come next week to see my apo. Naging lolo na talaga siya. Napangiti ako sa isiping iyon. Nasa mid-40s pa lang siya pero walang makakapagsabi nun dahil gwapo pa rin siya. Tumango ako sa kanya at umalis na. Hindi ko man lang dinala ang mga gamit ko, kinuha ko na lang ang jacket ko at sinuot. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Dumating ako sa airport kung nasaan ang private jet ko at sumakay. Umupo ako at pumikit. Alam kong aabutin ito ng ilang oras ngunit hindi ako makapaghintay. Gusto ko siyang makita kasama ang baby ko. Habang nakapikit ako, ang munting ngiti ni Janus at ang boses niya ay dumating sa aking paningin at napangiti ako ng hindi sinasadya. Hindi ko alam kung bakit ganito ang iniisip ko tungkol sa batang ito. Baka kasi may features siya sa babaeng nakatawag ng atensyon ko. Pagdating ko sa bansa ay madaling araw na. Agad akong pumunta sa ospital at naglakad patungo sa ward niya dahil alam kong nasa pinakamagandang ward siya sa ospital na ito. Kami ang nagmamay-ari ng ospital na ito at walang nangahas na magsalita habang naglalakad ako patungo sa ward. Pagpasok ko sa hospital ward niya ay nakita kong tahimik siyang natutulog. Napangiti ako nang makita ko siya. Fucking gorgeous. Bakit ba masyado akong nahuhumaling sa babaeng ito? Talagang naaalala niya sa akin ang batang iyon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kama niya at pinagmasdan ang natutulog niyang mukha. Napakaganda, nakatago ang kalahati ng mukha niya sa buhok niya. Dahan-dahan kong hinawi ang buhok niya sa mukha niya at natatakot ako kung gisingin ko siya. Thank you. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at hinalikan ko siya sa labi at noo. Ipinanganak niya talaga ang baby ko. Ginawa niya siguro yun para sa pagmamahal niya sa boyfriend niya pero dapat magpasalamat ako sa kanyang pagsilang sa baby ko. Ang hirap manganak ng isang sanggol at kailangang mag-suffer, kaya lagi akong magpapasalamat sa kanya. Ano ba yang ginagawa mo? Narinig ko ang galit na boses ni Lola. Anong ginagawa niya dito ng ganitong oras? Mabilis akong humarap sa kanya. Lola, sinubukan ko siyang kausapin pero umiling siya sa galit niyang mukha. Shut up, lumabas ka ngayon na, at tumalikod na siya at umalis. Ano bang problema niya? Tiningnan ko ang magandang natutulog na mukha sa huling pagkakataon at lumabas ng ward. Nadatnan ko si Lola sa private room na pag-aari namin sa ospital na ito. You went to see her as soon as you step into this hospital instead of going to see your baby. Ano yun, Sebastian? Bigla akong napalitan ng galit habang sinisigawan niya ako. Ano bang nagawa kong mali? Hindi ko ba pwedeng makita ang babaeng nagsilang ng anak ko? Bakit hindi ko pwedeng makita siya, Lola? Ano bang problema mo dyan? Pinagbawalan mo ako for seeing her for whole 9 months. She was carrying my baby. I was the man who fucked her and got her pregnant, so why? Hindi ko ba siya pwedeng makita? Bakit? Sigaw ko pabalik sa kanya dahil sa galit ko. I knew I shouldn't talk to her like that, but why the fuck she yelled at me for say the woman who gave birth to my child? I'm a fucking human and I also have feelings and desires. Do you know how much I wanted to feel my baby inside of her? I wanted to touch and I fucking wanted to feel his movements pero wala akong nakuha dahil sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Napatingin ako kay Lola na basang-basa ang mga mata niya. Fuck, bakit ko siya sinigawan? Sebastian, sinisigawan mo ako dahil sa babaeng hindi mo kilala noon.
Dahan-dahan siyang nagsalita at iyon ang nagpasakit sa puso ko. I'm sorry Lola. I'm sorry for yelling at you, I was just sad, kasi hindi ko siya nakita noong nagbubuntis. Bumuntong hininga ako at pumunta sa kanya. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi pero iba si Lola at kitang-kita ko iyon sa mga ugali niya. Kalimutan mo na lang. Ayos lang Sebastian, wag mo na ulit sigawan si Lola. Tinapik niya ang balikat ko at sinabi. Tumango ako at bumitaw sa kanya. So nasaan siya? Tanong ko na may pag-asa. Kamukha ba niya ako o ang mommy niya? Na-curious talaga ako. He's so much like you Sebastian. Your eyes and your hair. Pinunasan ni Lola ang luha niya at ngumiti sa akin. Talaga, tulad ko. Gusto kong makita, sabi ko. Pagkatapos ay dinala ako ni Lola sa silid at ipinakita sa akin ang aking maliit na anak, natutulog siya tulad ng kanyang ina. Naglakad ako papunta sa kanya at lumuhod sa sahig. Ayokong gisingin siya. Dahan-dahan kong nilakbay ang aking mga daliri sa makinis niyang balat. Napatingin ako sa cheeks niya, at kamukha niya. Hey little guy, andito na ang daddy mo, bulong ko. I'm so very happy. Sebastian, umuwi ka na at magpahinga. Dadalhin ko si baby sa Crystal Mansion. Punta ka doon mamaya, wika ni Lola at bumangon ako at tinignan siya. Bakit niya gustong dalhin ang bata sa Crystal Mansion? Dahil ba sa 9 months na nakatira doon ang mommy niya? Lola, why go there? Pwede naman natin iuwi si baby diba? Tanong niya habang umiiling. No. I'm taking him there and you go now. With that she left the room. Nagpa siya akong umalis at matulog ng mahimbing. Kaya dali-dali akong umuwi. Nagising ako ng hapon at naghanda para pumunta sa Crystal Mansion. Tapos nakatanggap ako ng tawag galing kay Kent. Sinagot ko ang tawag at hinintay siyang magsalita. Hello daddy, what the fuck? Baliw talaga ang bastos na ito. Parang bata pa ang boses niyang kausap. Ano ba Kent? Sigaw ko dahil sapat na ako sa mga katangahan niyang biro. Bakit? Hindi ka ba naging daddy kahapon? Pumikit ako at huminga ng malalim bago siya kinausap. Oo pero hindi ako naging daddy mo. Bastard, sabi ko habang tumatawa siya. Anyways, congrats bro. He said and I really felt happiness inside of me dahil naging daddy na ako. Hindi man lang ako makapaniwala. And you better come to your fucking company and take care of your damn works because I'm leaving, at sa kanya ibinaba ang tawag. How dare he hang up on my call? Hahayaan ko siyang magduse para doon. Nagpa siya akong pumunta sa opisina at mag-check. Nang matapos ako sa trabaho ay pumunta ako sa ospital dahil gusto ko siyang makita. It's been 7 months at hindi ako nakapunta at nakilala siya. Bumili ako ng cake para sa kanya at ilang laruan dahil siya ang unang nag-congrats sa akin kaya gusto ko siyang i-celebrate ang birthday ng baby ko. Pagpasok ko sa ospital ay alas 6 na ng gabi at dumilim na at bakas na ang malakas na ulan, dumiretso ako kung saan ko siya nakita at walang tao. Bigla akong nakaramdam ng kaba at hindi ko alam kung bakit. Hinanap ko siya kung saan-saan at hindi ko siya makita at hindi ko nakita ang kanyang maliliit na kaibigan. Kaya pumunta ako sa isang nurse at nagtanong. Nasaan ang batang nagngangalang Janus? Tanong ko sa kanya at nakita ko ang gulat na ekspresyon ng nurse. Then she started to blush. Fuck, ito ang dahilan kung bakit galit ako sa mga babae. I'm asking you something, magsalita ka. Nakaramdam ako ng galit dahil sa babaeng to. Napabuntong hininga siya nang magsalita ako gamit ang galit na boses.